Yung ganitong klaseng lasagna, pwede mong gawin ng mas early, then ilagay po sa inyong fridge, i-reheat nyo na lang po kung kailan nyo po kakainin. Parehong-pareho pa rin po yung linamnam at sarap. Tara na po at umpisahan na natin gawin. Unahin na po muna natin gawin yung ating red sauce. Maggigisa lang po tayo rito ng bawang at sibuyas. Ang buong listahan nga po pala nitong ating mga sangkap ay nasa ating description box at makikita rin po sa bandang dulo nitong ating video. Naka-medium high heat po yung lakas ng apoy natin dito. Then gisahin po natin mabuti yung gamit nating karne. Dito po kahit anong klaseng karne ay pwede yung gamitin. Sa akin po, niluluto at ginigisa ko po itong mabuti ng nasa 10 minuto. Hahayaan ko po munang mag-iba yung kulay at kapag naglabas na po ito ng kanyang sariling mantika, nakadepende na po ito sa inyo pero sa akin binabawasan ko po ito. After nyan, ilagay na po natin yung ating mga pampalasa. Matanong ko nga po pala kayo, especially sa mga giniling na karne, kayo po ba hinuhugasan nyo ito or diretso nyo nang niluluto? Asin, paminta at asukal lang naman po yung ating inilagay, haluing mabuti. Then dito po, sa tuwing gumagawa po ako ng red sauce, naglalagay po ako ng liver spread. Italian style spaghetti sauce yung aking gamit dito. Then maglalagay din po ako ng kaunting tubig. Pero padadaanin ko po muna ito sa pinakapakete ng ating spaghetti sauce. Nang sa ganon, mas simot na simot po natin ito. Haluin at this time naman po lulutuin ko ito ng 15 minutes. Tikman, i-adjust yung lasa depende na po sa ating preference. Pero sa akin yung sukat po ng ating mga pampalasa ay saktong-sakto lang. Kapag medyo maasim pa po ito, buksan nyo lang po yung takip, hinaan na po yung lakas ng apoy, then hayaan nyo pong mag-evaporate po ito ng kaunti. Nang sa ganon, mas mawala po yung maasim na lasa na nanggaling naman po sa ating sauce. Kapag okay na po itong ating red sauce, it's set aside. At gagawin naman po natin ngayon yung ating white sauce. Sa isang pan over medium-low heat, paghaluin lang po natin mabuti yung ating butter o margarine at yung ating harina. Depende na po ito sa inyo, pwede kayong magdagdag ng kaunting butter, pero sa akin kakaunti lang po talaga yung nilagay ko dahil ayoko naman pag na-overpower nito yung pinakalasa ng atin pong white sauce. Maglalagay rin po tayo rito ng 2 lata ng ating evaporated milk, pero pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong liquid milk katulad po ng fresh milk. Naka-medium heat nga lang po pala yung lakas ng apoy natin dito, and kapag mainit na po ito, ilalagay na po natin yung ating grated cheese. I-mix lang mabuti hanggang sa tuluyan pong matunaw yung ating keso. Kung mapapansin ninyo, medyo malabnaw pa po ito, pero habang lumalamig po ito, mas lalapot pa. Kaya papatayin na po natin yung apoy sa ating kalan, then iset aside po rin natin ito. Sa pagluluto naman po ng ating pasta, nakadepende na rin po ito doon sa brand na inyong gagamitin. Pero sa akin, after ko po magpakulo ng tubig, ilalagay ko po ito, then naka-high heat po tayo. Lulutuin ko po ito habang minsanang hinahalo ng 10 minuto. Kapag nakikita ko po na hindi na ito kumukulo, tinatakpan ko po ito saglit, then kapag kumulo na, tatanggalin ko po yung takip hanggang sa ma-reach ko na nga po yung 10 minutes. Then i-drain at hugasan ko lang po ito sa running water. Gamit ang 7x3 inches na aluminum foil pan dahil dito po pwedeng natin itong gawing pang negosyo or pwedeng pang stock naman po sa ating fridge. Tatagal po ito sa akin po ng nasa 1 week. Depende po kasi ito kung paano nyo po ito i-store. Then i-reheat nyo na lang po once na gusto nyo na po itong kainin. Para lang po magkaroon kayo ng idea, lalo na po doon sa mga gusto itong ipang negosyo, sa pinakailalim ng ating pan, naglagay po ako ng 30 grams ng ating red sauce. Then lalagyan naman po natin ng ating lasagna sheet. Then ililayer naman po natin ito ng 60 grams po yung red sauce at 40 grams naman po yung ating white sauce.
Sa ganito kalaking pan, makaka-4 na layer po tayo. Then sa pinakahuli po, maglalagay na lang po tayo ng red sauce. Bukod sa 6 na pan, nakapaglagay pa po tayo ng isang pan pa po na naka 3 layers naman po tayo. At syempre, bago naman po natin ito i-bake, maglalagay pa po tayo rito ng mas magbabalanse at mas magpapasarap pa na ating mozzarella cheese. Sa ating buong recipe, nakagamit po ako ng isang pack na tig 200 grams na mozzarella cheese. Hindi na nga po pala ako nagbigay ng costing dito dahil nga po possible na magkakaiba yung lugar natin, kaya magkakaiba rin po yung mga presyo ng bilihin. At sa panahon ngayon, napakadali po talagang magbago ng mga presyo. Kaya mas maganda pong magko-costing kayo lagi sa tuwing kayo po ay magnenegosyo. Optional lang po ito dahil available naman sa akin. Nag-sprinkle lang po ako ng kaunting dried parsley. Pwede rin po kayong gumamit ng chopped na fresh parsley. Then, ilagay po natin ito sa ating preheated oven ng 175 degrees Celsius at i-bake po natin ng 15 minutes. And tcharan! Heto na nga po yung ating napakabango na talaga naman pong yung aking mga kapitbahay dito nagtatanong na kung ano po yung niluluto ko. Lalo na po yung mga kasama ko sa bahay, takam na at nagmamadali na please bilisan na raw po natin yung pagbibideo dahil gustong-gusto na po nila itong kainin. Lasagna, tunog mahirap gawin pero kitang-kita nyo naman po, kayang-kaya nyo po ito. Ito nga po pala ang Mommy Loves version nyo. Pero I can assure you, napakasarap po talaga nito. Pwedeng ihain sa inyong mga espesyal na okasyon at syempre pwedeng pagkakitaan na hindi po kayo ipapahiya sa napakasarap na lasa nito. Itag nyo rin po sana ang inyong Mommy Loves ang Mix and Cook once na nasubukan nyo na po itong ating mga recipe.